Nako, breaking news, matunog ngayon ang pagbabalik nito ni Chis Escudero bilang Senate President at yung isa naman at si Juan Bull ay nanganganib po at baka si Bakin. Ito na naman is story na naman to at iba naman ay haka-haka na naman to pero may malinaw na ito na may possible na pwede mangyari to dahil nga sa impeachment na to. Dahil alam naman natin, sa impeachment, ang kailangang boto 16. Di ba? Eh, syempre, ang laban na to talaga, dikdikan na. No? Ito na kung saan ay habang papalapit ng 2028, dikdikan na ang laban na to. No? Ito, basahin po natin sa post ni Sir Jack. Ganito ang sinabi niya. Mukhang may kasi ito si Sir Jack, tandaan nyo, Banateros yan. Ako naniniwala ako sa mga Banateros talaga, mga information nila legit. Ha? At talagang kung may mas malalim pang kumbaga impormasyon, isa sa mga impormasyon ang Banateros kasi lapit sila sa SMNI, lapit sila sa mga media na malalaki, di ba? Ibig sabihin, kapani-paniwala. Kaya nga na-post ni Sir Jack dito, ang sabi, mukhang may babalik na ulit si Senate President, si Chis Escudero, 16 boss lang ang kailangan, laban lang, minority block. Ito, kasi dito, pag naibalik ito, ito lang ganito kasimple yan. Bakit ibabalik si Chis? Anong meron ba't ibabalik? Para hindi imbestigahan ng mga Duterte? Hindi para hindi ma-impeach si Sara? Hindi ganun. Sila na nga kayo na nga may hawak niyan pwede na libre na kayo Kaya magkakaroon ng ganitong mga kaisipan dahil sa malaking flood control issue na hindi kailanman ayaw imbestigahan nila. 'Di ba? Yan ang nakikita kong isa sa mga dahilan kung bakit matunog ngayon to. Ibalik si Chis, ibalik ang tamang pamumuno sa Senado. Ito pa sabi. Ano to? Kalat na sa iba't ibang social media na matunog nga. Meron nag-leak siguro ayon sa mga usap-usapan diyan, no? Kaya naman pala target si Escudero at idinidikit kay Saldico. Na tila siya ay may pakana ng ang program. Pinipilayan pala para hindi makaporma sa impeachment ni VP Sara at matuloy ang plano nila Soto at Lacson na impeach ang VP. Pinipigilan ba nila ang umuugong na pagbabalik ni Senator Chis bilang SP? Kaya kasi umuugong to Sa ibang media, napapanood nyo kasi sa mga news, hindi kasi babalita to Ganyan kabayas ang mainstream media. Hindi nila binabalita yung mga malalalim na sikreto nangyayari sa loob na hindi nalalaman ng sambayan ng Pilipino. Ang nakaka-detekta nito, tandaan nyo, yung mga vlogger na katulad namin, katulad nila Banat Bay, katulad ng Banatero, sila yung nakakasiwalat ng mga possible na mangyayari. Na ganito mangyayari, ganito. Di ba? Ako, hula ko, may nabubong pagtatanggal dyan, pagpapalit ng SP. Kasi gusto nila talaga malutas sa tong flood control issue. Yung ibang senador dyan na nasa may majority block, nag-isip-isip na rin. Bakit? Teka muna, saan ba talaga ako? Baka singilin ako ng taong bayan pagdating ng 2028. Baka hindi na kami boto. Dahil sa isa kami sa mga kumakampi o ayaw magpa-imbestiga. Teka muna, di ba? Yan ang iniisip ng mga yan Ang iniisip ng mga iba dyan sa ibang, hindi naman lahat ng senador ang ibang iniisip ng ibang senador dyan, paano ako makakaposisyon ulit sa 2028? Di ba sabi ni Senator Dante Marcoleta, binuko niya na 4 na senador dyan, re-election siya yata. Di ba? Kakaba-kabahan na yon, di ba? Iniisip na teka muna upo ako, matitenga siya, sige. Pag ikaw natalo sa 2020, tenga ka. Sa bahay ka lang. Di ba? Balik ka. Anong gagawin mo? Siyempre, gusto mo na yung pagiging senador mo, siyempre, kailangan mo manalo. Paano ka mananalo kung kalaban mo si Sara? Hindi, ito, practical tayo. Huwag tayo practical tayo. Alam natin si Sara number 1 sa Subway. Di ba? Ang Lenny, pumapangala-wala. No? So, ang gagawin mo, para maiba yung isip ng tao, para sa'yo, may laban-labang konti, sasang-ayon ka sa gusto ng nakakarami. Ano ba yung gusto ng nakakarami? Maupo si Senator Marcoleta para maparusahan yung matukoy yung mastermind. Yun naman talaga ang layunin di ba? Kaya dito, matunog po, maugong na pagbabalik ni SP. 16 boss lang to, pero, diba? Chorya lang, nanganganib itong si Juan Bull, na at si Soto, na papapatalsik bilang SP. Pero, ano pala niya, wag mo tayong panghawakan yan. Huwag natin panghawakan pa yan, pero may lapit-lapit na rin dyan, syempre. Ito, tulad nito. Tingnan mo, isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ng ibang senador
At tama pala si Chis Escudero sa kanyang ginawa noon. Ito, basahin natin ha. Ano ginawa ni Chis Escudero noon? Ang 1401 na desisyon ng Korte Suprema ay terminum post vid ay napatunayan lang na tama ang naging posisyon noon ni Senador sa ilalim ng pamumuno ng dating Senate President Francis Chis Escudero na dapat isasagawa ang impeachment proceedings sa loob ng makatwirang panahon at hindi nagmamadali. Di ba pansin nyo na si Chis Escudero, yung mga, alam ko, abogado ba to si Chis? Alam ko, abogado to yun. Di ba? Alam ko, abogado to. Di ba pa sinyo, ilang beses niya sabi na hindi po pinamadali. Gusto nila forthwith, di ba? Forthwith. Ito hindi pinamadali. So, lumalabas, tama pala ginawa ni Chis. So, kung tama pala ginagawa nito, walang dahilan para hindi maibalik to. Alisin na si Juan Bull. Alisin na si Bulagaan, di ba? Kasi wala namang ginagawa yun eh. Ano ba ginagawa niya? Di ba? Ito, paparating na impeachment ang sipag-sipag niya. Di ba? Nung nangangailangan pa, tenga pa lahat ng tao tungkol sa flood control, pwede naman mag-imbestiga, ayaw nila. Di ba? At daming dahilan. Di ba? Ni Pinky. O ano pang dahilan ng mga ibang senador? Magto 2028 na, may pressure sila. O, may possible niya. May possible na naman. Hindi naman to totally chorya lang naman na mapalitan niyan si Juan Bull University at mapalitan si Chis. At sana, sa akin lang, sana palitan na. Kahit hindi na si Chis eh. Si Cayetano na lang ang Senate President eh. Bagay na bagay eh. Oo. Si Cayetano na lang ang Senate President, wag na si Chis. Kung duda kayo kay Chis, kasi nasasangkot sa mali-maleta na yan, ito na lang. Si Cayetano na lang. Di ba? Kung matino ang pag-iisip ng ibang senador, na iniisip niya, syempre, teka muna. Tama ba nangyayari? Si Juan Bull pa ba ang Senate President? Tama pa ba siya? Tama pa ba ang ginagawa niya? Desisyon niya? Ang desisyon lang niya, ang sipag-sipag niya sa impeachment pagdating sa flood control issue? Hindi. Aba, kasi ngiling kami ng taong bayan nito. Yun ang isipin ng ibang senador eh. Ay, ang gagawin niya, ikudita na. Tulad ng ginawa nila kay Chis. Okay, dumako na tayo dito. Ito po, ang mastermind ng sagutin yung tanong ko. Sa lahat ng mga nag-impeach dyan, kanino sila pwedeng sumipsip yung mga congressman? Kanino sila pwedeng sumipsip? Sa Malacanang, sipsip sila kay Marcos. Tama? Dito sa representative, kanino sila sisipsip? Sige nga, kayo sumagot. Kay Kiko Barsaga? Kay Libiste? Kanino sila sisipsip? Kay Marcoleta? Kay si Henry? Hindi. Walang iba, di ba? Dito. Sa presidential son. Yan ang aking chorya. O, kaya painggan natin itong si Rowena Guanzon, ang banat nito kay Sandro at sa iba pa. No? Ang umawak talaga ng baton ay ang majority leader. No other than Congressman Sandro Marcos. Mawak ng buton eh, no? Tama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi, tama yun. Huwag silang magalit pag may nababati. Ako bilang vlogger ako mas gusto ko yung binabatikos ako eh. Ang pangit ng kanta mo, ang pangit ng boses mo, pangit ng salita mo, ang pangit ng paliwanag mo, pangit ng wala kang kwenta, gano'n. Inaayos mo sa susunod eh. Kung walang ganon, hindi mo makikita yung pagkakamali mo. Hindi ka pwede saway na kaibigan mo, nakakilala mo. Minsan nanay mo, nahiya kang sawayin eh. Di ba? Pero, yung iba, nasasaway ka. Di ba? Ituring mong biyaya yun, di ba? pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. O ito yung boto. Kanina, attorneys. 6 votes, yes. Buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na yung tawad? buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer, Congressman Rufus Rodriguez, yung mga Mindanao kaya na congressman dyan, marami dyan sa negative. The boat is sinking. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi ba yan the boat is sinking, bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, on the part Hindi, yan ang kahayagan na talagang hindi nagkakaisa dyan sa HOR. Hindi sila, aalanganin sila dyan. No? Kasi bakit? Ito iniisip ng mga yan eh. Bakit din namin kailangan ng buksan tong box na to? Ito mga naisip niya na, ito para sa akin Bakit din namin kailangan buksan tong box na to? Bakit? Una, kakasuhan sila. Pangalawa, bawal yun, di ba? Buksan yun.
Pangatlo, iniisip nila, pag binuksan ba namin tong box na to, may makikita pa ba kaming ebidensya laban kay Sara? Baka wala na. Baka balikan kami nito, mabasura pa ang impeachment. Pangatlo, iniisip nila, kung buksan namin tong box na to, sapat na siguro itong mga pinakita kay Madriaga, pinakita dito kay sa Salin na tapos transaction na bilyon-bilyon, sapat na siguro yun para wag natin buksan yung box na yan. Yung iba dyan ganyan mag-isip Oo. Pero, kahit na, hindi pa rin si Kay lulusot sa Korte Suprema. Siya pa rin ang pasya dyan. Bakit? Isipin mo, ang usapan lang sa impeachment ni Sara, tungkol lang dun sa kung ninakaw niya o nilustay niya kuno. Tapos napunta na dito kalasami. Uy, di ba sabi ko nga sa inyo? Hintayin nyo si Senator Marcoleta mag-desisyon. Attorney man, sa political side, medyo kami doon. Wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the Si First Gentleman, Uy, First Gentleman man Scarpio. Uy. Yeah, pag ito, nanalo. appropriate cases. Di ba nangako, ipakukulong lahat na nangurakot. Ano lang po, more on sa legal side lang talaga kami. Attorney Man Scarpio ay criminal action. Criminal action. Opo. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. So, aabangan ho natin yan kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila. Kayo, ganun din man si Attorney Man Scarpio, hindi po ba? So, he is ready to exhaust all available legal remedies. yes. Then go ahead. Iakyat nyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Sing lawyer? Kaya, ano na yan, pag dumating sa Senado yan, tapon na lang yan, archive. And former congressman also of his district in Northern Samar, Attorney Neil Abayon, Yes po. the third. Apo. The third. Oh, welcome, Neil. Thank you, Attorney Guanzon, for having me. So, i-correct lang ito, ma'am. Party list representative po ako. Oh, party list ka ba? Yes, Okay. Sige. Party list representative pala yan. Si Neil? Nakikita ko lagi. Bakit? Pag party list representative, hindi sumasama sa mga sa house? Si Neil, mga tao gusto nilang maintindihan itong bakit naghabla si Attorney Man Scarpio. So, Yes. paki-explain lang po natin. So, yung pinaka-purpose lang po talaga is gusto natin panagutin yung mga taong may nilabag sa batas. That's the simplest way to say it. This has nothing to do with the impeachment para pigilan, i-TRO, or magka-injunction. Ang sa amin lang po dito, the main issue, number one, whether or not may violation ba sa batas. If yes, then you should be held liable. Yun lang po. Ano pong violation yon ang nakasaad dyan sa criminal action ni Attorney Man Scarpio? So yung legal basis po namin are 3 cases. Number 1, the Anti-Money Laundering Act. Number 2, the Bank Secrecy Law. And number 3, the Data Privacy Act. Lahat po kasi yon may kanya-kanyang penal provision when you disclose confidential matters in an illegal or improper way. Sino naman po ang hinabla ni Attorney Man Scarpio? So the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Pag ito napatunayan dyan sa AMLAC na yan, na magkakasabot pala. Sa kanila lang ako patunayan, Nako, may mananagot dyan. No? Some members? Yes, some members lang. Can you cite a few? Sa ngayon, ang hirap kasi magdemanda ngayon. Wala kang kakampi. Ang hirap Pag malaking tao ka, magdidemanda ka. Parang lumalaman, parang ibabasura lang Magkakampi lahat sila bababalitaan mo. Pag yung isang ahensya, gaya ng ombudsman, napapunta na yung kaso doon, papalitan yung ombudsman. Sa NBA, ganun nangyari, papalitan yung bago. Lahat pinapalitan pag papunta na yung pag maghahawakan yung kaso na yon, pinapalitan parang naghihinala yung tao. Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luis to wala?
Si Congresswoman Luis Roy is also included. Oo, syempre, favorite namin yun eh. Si Congresswoman Luis Ro talaga. Siya ang due process queen. Kailangan ho kasi malinaw sa mga tao na ano naman kaya ang kinalaman dito ni Atty. Mans Carpio sa impeachment? Bakit po siya nasali dito sa mga sabpina ng committee ni Luis Ro? So yun nga rin po yung issue talaga kasi si Attorney Mans is a very private individual, He's a practicing lawyer. practicing lawyer, and he is, number one, not an impeachable officer. Number two, if you look at him from the start of the public office career po ni VP Sara, he's a very low-profile individual. Oo. In other words, he performed earnest efforts to maintain his privacy. Yes. So hindi siya classified as a public figure na pwede na lang basta-basta isamat on public issues. Oo. Tapos, So, ang ginawa nila sa House Committee ay sinabpina nila ang Yes. AMLAC, Yes. the Anti-Money Laundering Council, na mag-submit ng anong mga records ang sinabit sa kanila? Well, Investigation sa impeachment. So allegedly, yung in-explain po or yung sinabmit ng AMLAC ay yung mga financial transactions daw po. So I say allegedly kasi up to date, wala pa kaming official receipt. Oh, walang kopya. Nung- Ang ano po, nasasagdal, AMLAC report walang na yun. kopya. Ito yung sinasabi. Hindi, ito may duda ako dyan May duda ako dyan. Yan sa box na yan, bubuksan na yan, pain lang nila yan. Kunwari, ayaw nilang buksan. Ako, isang teorya ko ganyan Kunwari, tumaas ang kamay nila, nag-usap-usap na yung mga yan, na, ito kunwari, tapos papakita natin sa sambayan ng Pilipino, natakot tayo na buksan yan. Pang-list lang issue yan. Drama lang yan, di ako niniwala dyan. Pag ang isang tao nagkakaisa, laban dun sa isang tao na hindi naman nila tutulong-tulungan si Sara, tapos sila lumalabas parang kontrabida. Hindi ako niniwala sa kanila Pasensya, hindi ako niniwala sa kanila. Drama na lang yan. Parang ano yan yung kuwari palabasin na nila may sakit si BBM, di ba? Parang may nagpapakarat na may sakit daw si BBM. Pag kinagat ng DDS, kawawa DDS. Parang ganoon Sabi ko lagi na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luis Ro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court ay due process din ang focus ng decision na yon, yung lack of due process. Kaya ito na naman si Congresswoman Luis Ro na kung ano-ano ang pinagsasabpina. Nag-object na po dito ang mga ilang congressman na bakit sinasabpina? Para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records, na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano ang sinabit doon, yun na po yun ang dapat sinusuri nila. Di ba? Tama sinabi natin kanina. Ba't mo dadagdagan? Ibig sabihin, fishing expedition ka. Tama ko, ano yung complain mo, yun lang. Ay, hindi, ang dami na Pati si Kitty Duterte, dinamay na nung, di ba, kay Sammy yun, nabigyan daw. Ano kinalaman nun? Ano kinalaman ng 2007 transaction ni Sara na bilyon-bilyon? Mali, sige, palagay natin. Yung bilyon na yun, palagay natin si Sara, sa tatay niya, kasagsagan ng tatay niya, mayor, no? Marami silang kadikit na negosyante mayaman, no? Matibay ang Duterte sa Mindanao. Paano isang mayaman magpakawala ng milyon, binigay sa kanila? Kasi ganito lang yan Ito walang plastikan walang plastikan to Walang plastikan. May mga mayor sa isang lungsod. Ito, ngayon nyo naman laman sa akin to ewan ko lang May mga mayor sa lungsod na kung saan sigurado mananalo. Tama? Ngayon, may mga negosyante sumusugal sa mayor. Mayor, ako nasagot ng tarpaulin. Magkano ba lahat ng tarpaulin sa buong lungsod? Maabot ng 8 million. Sige, sagot ko na 8 million. Worth 8 million na mga tarpaulin. Sir, Pepre, ikaw na bahala sa akin pag nanalo ka, Mayor. May business ako malaki, Mayor. Ikaw na bahala sa akin. Ayan, nangyayari yan. Palakasan system. Di ba? Nanalo. Siyempre, ikaw, pag nanalo ka, Mayor, at yung tumulong sa'yo, yung 8 million, mahihiya ka doon sa tao. Pero may nangyayari minsan, hindi lang 8 million na ambag niya. Minsan pera. Mayor, 15 million bigay ko sa'yo. Ikaw na bahala dyan. Ikaw ba si Mayor? Kumauta ka? Pag sinabi ikaw na bahala dyan, gagastos mo lahat sa election yon. Sa election, lamang na lamang ka na sa election Ba't ka pa gagastos? Yung 15 million, pwede mong gastusin doon, mga 1 million lang. Sa'yo na yung 14 million. Hindi may pera ka. Hindi. Ito masama yung siguro, pero nangyayari yan. Nangyayari yun. Sa real, hindi lahat pero
Matagal po ako na nababad sa ganyang sitwasyon. Nangyayari po yan. Na yung pera, binubulsa na. Alam ba, sa mayor lang yun, paano kung national? Bilyonaryo ako, chabit ako. Unlimited yung pera ko. O sige, national katatakbo, sagot ko 300 million. Eto 300 million, ikaw na bahala dyan. Pero syempre, ikaw na bahala sa akin pag naging presidente ka o naging senador ka. Pero nangyayari, yung 300 million, hindi ko gagastusin yun. 100 million lang gagastusin ko, yung 200 akin na. Tingin ko gano'n nangyayari. Regalo na yun. Iyon, wala nang problema doon, bigay na yun. Palabasin mo na binigay sa akin yan Pakialam mo. Bigay sa akin yung pera na yan. Hindi naman pantakbo yan Akin bigay lang yan Gusto nila niyang bigyan akong pera, pakialam mo. Galante siya Pwede mo lang katulanin gano'n, di ba? Sinabi rin yan ni Congressman, my friend. Kaya hindi mo pwede usigin si Sara sa nakaraan niya. Maaring pera niya kung san-san galing yung pera niya. Pwedeng binigay, pwedeng nasegosyo niya, pwedeng lumago. Alam mo yun? At idadamay mo sa impeachment niya ngayon, transaction niya. Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro that this is a fishing expedition. Tama. Kasi hindi naman yan kasali dito. Tapos isasampina ninyo. Masigasig po si Attorney Congressman Terry Ridon dyan sa pagsasampina. Galit na galit At sinabi din ni Congressman Paulo Marcoleta. Sinabi din ng Vice Chair. And that's what also Congressman Garbin said. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasampina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsampina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya ng affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag in-admit nila kasi yun, di kahit pwede nila i-admit. Pati menu ng binagoongang baboy dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano po ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun na yun. Whatever they can think of to make matters worse for the Vice President, which is... Hindi yan. Nanguhula lang sila dyan. Sa kay Sara. Hindi, wala silang permanent na talaga, ito ma-impeach. Precisely why I am saying that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin lang, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, paano naman kayong hindi abogado dyan? Tayo mga abogado, pag may violation ng konstitusyon, akyat. Bakit ano naman ang masama kung siya ay pumunta ng Supreme Court? Hindi po ba ang Supreme Court ay ang final arbiter? Hindi po ba? Pag sinabi niyo po, may kasalanan kaya ayaw niyang ipaproceed dito. Hindi po. Nakita ko sa video si Vice President Sara, sabi niya, then go ahead. Iakyat nyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Hindi ba, Attorney Bayon, na si Congressman Paulo Marcoleta ay nagsalita kanina sa hearing? Nakita ko nga po yung Anong manifestation. sabi niya? May sinabi siya tungkol sa beat So, di ba? Ang ganda ng salita rito ni Paulo Marcoleta yung nakaraan, di ba? Hawak mo na ang beat, di ba? Sa kanta nga, huwag mong bibitawan. Talaga sinasadya ni Marcoleta, alam mo naman kung sino nag-utos kay Henry Marcoleta. Walang iba, tatay niya. Di ba? Ano ng tatay niya yan? Kumbaga parang galamay niya dyan sa hor. O gato sabihin mo. Ya? Kaya wag mo nang bibitawan. Ya? Pinapainan sila ni Henry Marcoleta dyan. Kasi alam ni Senator Marcoleta ang gagawin dyan. Yan ay mababaliwala. Tingnan mo kilos ni Sara Duterte. Nakita niyo kilos niya? Relax na relax. Di ba? Parang hindi siya may impeach. Kasi alam nila mangyayari dyan Alam na yan. Yung mga nasa hor dyan, nangaasar na lang yan. Gusto lang talaga nila, double meaning na lang na pag hindi natin ma-impeach si Sara, at least nasiraan natin si Sara.
Di ba? Yun na lang ibang iniisip diyan. Yung iba nakikisama lang. Basta ako, maboboto lang ako. Ayoko tanggalan ako ng GAA. Ganun pa. Basta ako, sa inyo ako ha. Hindi ko kampi niyo ako. Ayoko kalaban. Hindi ko kalaban ng presidente. Nakikisama lang yung iba diyan. Ang seryoso lang diyan yung mga ibang pinklawan. Ako naninita ako ha. Yung iba diyan nakikisama lang kasi nga ayaw mapag-initan. Tama, mali. Ayun na, teorya ko ha. Nakikisama lang. Ako, gusto ko ayoko, neutral. Ayoko si Sara, hindi ko gusto si Sara. Nakita ko yung mga kasamahan ko, nag-against Sara. Mag-against na rin ako kunwari. Pakisama na lang yun. Yun ang sasabing takot ka. Di ba? O Sabi hindi niya- daw niya tututulan. Minsan nakikita mo, mali na. Doon ka pa rin sasang-ayon. Anyway, Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat eh. Di ba? Kaya, todo mo na. Sinasabi ni Congressman Paolo Marcoleta, buksan nyo na yung kahon na yan. Buksan mo na ang kahon para malaman na natin talaga kung ano ba talaga ang laman yan. Dahil alam naman ninyo, ang BIR nga ay ayaw nga magbukas ng kahon. Dahil that is the BIR believes that it will violate the bank secrecy law. Or, ITR ito. NIRC. Yes, ITR. The National Internal Revenue Code. Yes. So that's against the law. Eh, yung ITR na yan, that is not for public consumption. Hindi ba, attorney? Yes. Oo, kaya ayaw ng BIR. Pero sinabi na nila, dalhin nyo dito yan. Di dinala sa kahon. Oh, ngayon, ayaw ng BIR buksan. Anong nangyari dun sa hearing, attorney? Wala kasi ako dun eh. Yung nagka-voting po, then majority voted to not open it. O, kita mo? Ba't ayaw niyo buksan? Natatakish ba kayo? Ano? Natatakot sila buksan yan. Kasi baka wala sila makita dyan. Mabigo lang sila. Makulong pa. Di ba? Eh, bakit takot kayo? Dapat buksan nyo kung hindi kayo natatakot na tama yung ginagawa nyo. Kumbaga, the shoe is now on the other foot. May I add something, attorney? Yung isa sa congressman, nabasa po namin yung statement. Yung sinabi niya is out of caution na sa Senate na lang daw gawin. So yun lang din naman po yung sinasabi namin to begin with. We sent them cautionary letters actually Yan. prior to the April 22 hearing pa. Ano sinabi niyo doon sa letters? To be more on the cautious side due to confidentiality loss. Yo. Sa pinadala po yun sa AMLAC and sa BIR ng side ni Attorney Mans. Quoting Supreme Court decisions, that congressman was probably a lawyer, said, I am erring on the side of caution. This time po sa BIR. Pero unfortunately, dun sa AMLAC, iba pa yung position nila dun. Nagawa na. Nagawa na eh. Binuksan nila. Yung sa AMLAC po, di ba? Yung sa April 22, they disclosed it. Oo. Pero ngayon, sa BIR, they are now more on the cautious side. Oo. Si Luis True, talagang ang dami niyang ganyan damit, no? Ang dami niyang ganyan damit, iba-iba kulay. Alam mo, tama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. O ano? Tanggapin niyo may batiko sa inyo. Dahil yan, karapatan ng sambayan ng Pilipino yan. Hindi lahat ng gagawin niyo dyan, perfecto kayo. Ha? Tanggapin niyo. Ito yung boto. Kanina, attorney. 6 votes, yes. Buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi ba yan the boat is sinking, bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, on the part po of Attorney Man, sa political side, medyo kami doon. Wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the appropriate cases. Ganun lang po. More on sa legal side lang talaga kami. Attorney Man, Scarpio, ay criminal action. Criminal action Opo. po. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. Yari kayo dyan. So, aabangan ho natin yan kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila.
kayo, ganun din man si Attorney Manscarpio, hindi po ba? So, He is ready to exhaust he is all ready. available legal remedies. yes. So, magiging landmark case ito, mga kababayan. Mabuti naman, para malaman naman po ng mga congressman na hindi naman po sila, they are not immune from this negative. Akala mo itong mga congressman na to, no? Pag nakaupo sila, akala mo makapangyarihan sila sa ano nila, no? Talaga, nakita mo sila kung paano umakti, pati magsalita. Pati isang pastor dyan na bula ang propeta. Akala mo sila na may-ari ng Pilipinas, no? Akala mo makapangyarihan lahat sila, no? Huwag niyo abusuin ng kapangyarihan niyo. Di ba? Hindi lahat ng oras nandiyan kayo. Yan, pinagkatiwala lang sa inyo yan, binoto kayo sa bayan ng Pilipino, ilang termino lang kayo dyan, aalis na kayo. Di ba? Negative public opinion. Kasi ang lagi na lang iniisip nila dyan habang nandito kami sa loob ng halls of Congress, we are not accountable. Ang kapangyarihan, habang nandun sila sa loob ng Congress, nag-iisip dyan, makapangyarihan kami, congressman kami. Kailan pa lagi makapangyarihan ng congressman sa mga taong bayan? Huwag nyo nga itanim sa isip ng sambayan ng Pilipino na makapangyarihan kayo kaysa sa taong bayan. Dahil nagpapasahod sa inyo, taong bayan. Ano ba yun, attorney? So, may parliamentary immunity po yan. Yung in-invoke nila. Pero in this case po kasi, we sued them in their personal capacity. Yun. Kasi may jurisprudence din po na nagsabi na if you perform something illegal, that is not considered your official function. Therefore, parliamentary immunity will not apply. At saka, they are presumed to know the law. Hindi po ba? Yes. Kaya, hindi po defense yun. Yung personal mo na liability dyan, pag ginabla ka sa criminal action dahil naglabag ka ng batas. But syempre, alam nyo naman mga kababayan, hindi naman gagawin yun ni Congresswoman Luistro at ng itong kasamahan niya dyan kung walang baton. Oo, ayan o. Ito yung ulitin natin to. Ito yung kung may sip-sip sa gabinete, may sip-sip dyan sa mga sa admin kay Marcos, ikaw, presidential son, nandiyan dyan sa House of Representatives, sa tingin mo walang sisip-sip dyan? Katingin mo? Isa ka, sip-sip na sip-sip. Nang dahil kay Martin, may AX. Nang dahil kay Martin, may tupad. Nang dahil kay Martin, may ano. Di ba? O, nasa na Martin mo ngayon? Ba't di mo mabanggit? Ang taas ng kuryente ng bill niya yun. Ang daming krisis ngayon. Ba't wala kayo ngayon? Hindi nga. O, nabibigay kayo ng ayuda kasi pag malapit na eleksyon? Sino ang humahawak ng beat? Sino ba talaga ang totoong humahawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ang humahawak talaga ng baton ay ang Si majority Sandro. leader. No other than Congressman Sandro Ikaw, Marcos. representative ka, nakita mo yan, anak ng presidente? Hindi ka mangingilag? Kaya, yan. Yung iba dyan, kaya halos di ba? Talagang, kaya nga di ba, nabasas niya ni Kiko Barsaga. Sabi niya, hey Sandro, kamusta si Tito Martin mo? Di ba? Tapos nangilam si si Garin ba yun? Nangilam? Tapos ayun na nangyari, di ba? Naganda ethics na si sino ba dyan, boses dyan? Kayo mag-isip-isip dyan, He's the one who is really holding the baton. And it doesn't Tama, close na close lahat sila dyan. Grabe kasipsipan, di ba? well for his father. Before, meron silang scapegoat, si Martin. Nako, scapegoat ka, Martin, yari ka. Magsalita ka na, Martin, kasi bandang huli, ikaw ididiin. Magsalita ka na. Ituloy mo na. Sinabi mo na executive di ba? Tuloy mo na, pangalanan mo na lahat-lahat. Tapos labas mo na ebidensya mo. Ngayon, when Sandro Marcos does something, he is practically doing it for the benefit of his father, the president. Yun ang disadvantage niya. Kaya, yung caution should really apply and should be thought of by Majority Leader Sandro Marcos. That word, caution. Because he has more to lose in this impeachment game. After all, it's very hard to win because in the Senate, Tama. they need 16 votes. Hindi ba, attorney? And now they only have 14 because there are 15 of them in the majority. And J.V. Ejercito told me weeks ago that he's not
in favor of that impeachment. Oo. Kasi ang dami-daming Yari trabaho. kayo dyan. Wala na kayong kalalagyan dyan. 16 votes ang kailangan, ilan votes lang kayo kailangan. Sinong pipigayin yung senador? Babaltaran niya, maniwala ka sa akin. Wala na yan. Pagkalipas itong impeachment na to, balik flood control tayo, tingnan mo, hindi nila asikasuhin yan. Flood control na yan. No? Okay, maraming salamat sa inyo. Isang makabulong talakayan na naman tayo. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.